panood mo, boss, na-receive ko na yung shotgun. Ang lakas. Alam niyo yung shotgun yan talaga yung pinakamalakas sa mga ordinary pellet gun natin. Although kahit plastic yan mga boss, sobrang solid talaga ng shotgun. Shoutout na rin sa'yo, Dave Kapinpin. Maraming salamat. Comment ka lang dyan at babasahin ko pa lahat yan. Ayos! Pa-shoutout quiz! Ahaha, meron ako nung handgun mo, yung maliit lang kaso hindi full metal. Solid pa rin yan, idol, yung mga cute size natin. Meron yan yung alloy yung slide, meron yan yung metal yung handle, and then meron ding nagga-grinder. Rinig nyo ba? Medyo maingay ba? Okay lang, yan na lang yung background music natin. Shoutout sa'yo, Monggi, yan. Maraming salamat. Boss, bakit natanggal yung Shopee mo? Nako, wala na yung Shopee natin mga boss dahil nga binura na naman. So nasa Lazada na tayo. Nandito yung link sa baba ng Lazada. Diyan sa may Lazada, malaya yung makikita pati mga picture ng mismong handgun natin and then nung sniper natin. Pwede nyo makita dyan yan dahil sa Lazada is very friendly katulad sa mga seller natin na katulad ko na nagbebenta ng mga pellet gun. And last, eto sabi to ni Rusty. Rusty Man CODM Idol. Ano po yung pinakamalakas nyo na pellet gun? Halos lahat naman talaga malakas dito mga boss. Pero hindi sila kasing lakas sa mga gas type. Pero lahat ng spring type natin dito na manual is halos lahat malalakas din talaga. Pinili ko na yung mga ibinibenta ko na pinakamagaganda talaga para sa inyo. At ngayon mga boss, meron tayong bago rito. Lahat ng bagong dumating is mga nakabox. At ang maganda rito mga boss, meron na tayong nakabox na abot kaya din talaga yung presyo. Hindi katulad ng mga full metal natin na nakabox, lumabas na yung mga semi-ordinary natin dito na metal din naman yung slide at abot kaya yung presyo. So tara, papakita ko na sa inyo mga boss. Let's go! Mga bossing, yung mga bumibili sa akin ng full metal, ito yung maire-recommend ko sa inyo, kailangan nyo to. Dahil yung mga full metal natin, pag na-stock yan, medyo nag-ano yan, no, nai-stock din yung nasa loob niyan. Dahil bakal yung nasa loob niyan, and then bakal din yung slide, and then plastic yung, ang dami ko naman sinasabi. Basta kailangan nyo tong high quality silicone oil na to. Ito ilalabas ko to sa market once na magkaroon na ng stock na ito sa supplier natin. Kailangan nyo to mga boss dahil kadalasan ng mga full metal na i-stock yan. Kaya akala nung iba bakit hindi bakit hindi bumabalik yung slide kapag na-stock yung unit nila. Mga boss, kailangan nyo ng high quality silicone oil na to mga boss. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ginagamit to. So ito na unahin natin, wala pa kasing mga label to, so buksan na lang natin, magkagulatan na. So meron tayo ditong Glock 18 mga boss. Yung Glock 18 na to is camo yung body niya, and then yung slide niya mga boss is alloy mga boss. Alloy metal yan mga boss. Kung mapapansin nyo, ayan, kita naman iba kasi yung texture ng plastic sa metal, syempre. Yan, so ayan, makikita nyo mga boss, metal to, and then yung body niya is polymer plastic, kaya napakatibay. And then yung magazine niya is plastic din. Isang metal sa kanya is etong slide, and then yung barrel niya mga boss. And then eto mga boss, yung nakikita nyo yung silver na part is aluminum mga boss. Next naman natin is etong caliber 45 na to mga boss. Camouflage din yung bati niya. And then katulad doon sa G80 na camouflage mga boss, etong caliber 45 na to mga boss, isong slide niya is metal din. Aluminum tong part na to, and then yung barrel niya is metal din mga boss. Sa feature na ito mga boss, yung hammer niya is nakapik siya mga boss. Wala ring safety lock. Pero maganda rito mga boss, may railing siya dito mga boss. Pwede siyang lagyan ng flashlight and then ng laser mga boss. And then for another tool, yan, meron din tayo ditong G80 na color black. Sa mga naghahanap ng G80 na color black na alloy yung slide, yan mga boss, meron na tayo dito. So ito parang Q1 to mga boss. Kung mapapansin nyo, ang pinagkaiba nga lang nito sa Q1 is yung slide niya is metal din mga boss. Ayan o. Nakikita nyo yung loading nozzle, color white, plastic po yan. Yung barrel niya is metal din mga boss. Katulad na itong dalawa na to mga boss. So basically mga boss, ito yung mga half metal natin dito mga boss. So smooth na smooth lang din to mga boss. Medyo mabigat ikasa dahil yung spring net parang tingin ko is makapal din talaga mga boss. And then pag kinasa natin yung mararamdaman mo eh. At eto mga boss, papakita ko sa inyo. Meron tayong bagong labas dito na full metal mga boss. Yan, itong XF yun 1911 two-tone color, black and silver mga boss. Kung makikita nyo yung slide nito mga boss, sobrang solid niya mga boss. Pure metal din talaga. Ayan o, makapal yung pagka-metal niya. Ayan, mapapansin nyo yun o. Movable yung hammer, and then may lock siya. And then yung safety lock niya, ayan, moving naman mga boss. Pag kinasa mo yan, ang tigas.
And then mga boss, kung makikita nyo yung engrave dito sa may gilid mga boss, yan o. Naka-engrave siya mga boss, hindi siya naka-print. Engrave talaga, nakabaon mga boss, yan o. Hindi mabubura yan. Halos hindi pala to full metal din mga boss, pero sobrang solid nung slide niya. And then yung magazine niya is metal, pero yung body niya is polymer plastic pala mga boss. Tingin ko kung ginawa pang metal tong body na to, mukha na talaga siyang totoong baril mga boss. Dahil eto pa lang napakabigat na. Paano pa kaya kung ginawang metal tong body na to mga boss? Pwede na talaga siyang tawag dito, parang totoong baril na din talaga mga boss. Ang bigat eh. 100% nice. So, eto yung Titan natin mga boss. Available yung black nito and then etong tan na Kimber mga boss. So, kung mapapansin nyo, etong Titan pag bagong bili mga boss, wala pa siyang silicone oil din talaga. Kaya kung ikakasan nyo yan, may rough texture pag kinasan nyo. So, pag nilagyan nyo na silicone oil, kadalasan yan merong ganito, may hose yan na tinutusok dito sa pinakabutas. Una, lagyan natin dito mga boss. Yan, yung barrel sa may harap. Sprayan lang natin yan. So, makikita nyo na bula-bula pa yan mga boss. So, kung bibili kayo, siguro mas marerecommend ko sa inyo yung di-spray mga boss dahil hindi siya messy ilagay. So tututok nyo lang yan tapos spray lang kayo dyan. And then nakapaglagay tayo dito mga boss, kasakasan nyo lang yan paulit-ulit. Ganyanin nyo ng ganyanin para dumalo yung silicone oil sa loob para maging smooth na siya mga boss, no? Goods na yung unit nyo mga boss pag nangyari yan. So kailangan nyo talaga ng silicone oil mga boss sa mga full metal para tumagal. 100% nice. So, syempre mga boss, susubukan na natin tong caliber 45 natin and then itong G80 natin dito mga boss. Tignan natin kung malakas nga ba, kung kaya bumutas ng karton. And then mga boss, kung mapapansin nyo, nakaset nga pala to mga boss. Pag binili nyo, may kasama ng bala to, and then yung unit, and then may kasama ng box. So, mabibili nyo to mga boss, andito sa may baba, check nyo na lang yan. 650 mga boss, may kasama ng bala, nakaset na yan. So, ang gamit na bala natin dito is yung 0.20 grams natin dito na nakapak mga boss. Kayang-kaya nyo yung gantong klase ng bala mga boss. Alam nyo kasi kung yung nakapak yung gagamitin nyo and then yung 0.20 grams, mga boss, maganda kasi to, wala tong guhit sa gitna. Yung bala na ito mga boss, smooth na smooth siya. Smooth na smooth yung pagkakagawa sa bala na to. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 BBs mga boss, pero pwede nyo pang isagad hanggang dito sa baba. Pero hindi ko ginagawa kasi na isagad. Kasi pag sinagad natin, baka kumain na naman ng bala. Ayan yung unang tama mga boss. Pangalawang try. Ayan, ito na naman mga boss. So ayan, kung mapapansin nyo, may basaya, may silicone oil to sa loob. So yung 0.12 din naman, yung mga gantong klase na nakabukote mga boss. Yung pagkakagawa rito mga boss, wala rin naman tong guhit sa gitna. Maganda rin talagang gamitin to. Siguro ito yung mga advice ko rito sa unit na to mga boss. Sa mga pang full metal pala to kaya mga boss. Kaya rin naman, nakita nyo naman kanina, bumabaon. Pero subukan natin tong itong 0.12 kung tatago siya doon sa mismong karton. No, Allen? Ano yung hawak mo? Nerf gun? Sige, pang nerf gun ka na lang muna. So, ayan, kasa natin. So, tutok natin sa karton. Tignan natin kung tatagos. Uy, medyo patagos na mga boss. So, lapit natin. Medyo mas lumakas yung wag ka dyan Len, baka talsikan ka. So, lagay natin dyan. So, mas lumakas yung ito yung kanina, ayan yung sample natin kanina na putok niya. So, ito 0.12, tingnan natin, 3, 2, 1, pikit ka Len, baka tamaan ka. Ayan, mas bumaon ng konti mga boss, patagos na kaysa dito. So, tignan niyo natin, di ako pipikit. O, 3, 2, 1, let's go. Ayun mga boss, yan, makikita niyo yung difference ng 0.12. Ito yung 0.12, halos pumasok na sa loob. Ito yung 0.20, yan. So, mas magaan kasi yung 0.12. Di ko lang alam kung may mas magaan pa na bala sa 0.12, pero parang 0.12 na yung pinakalas. So, range test naman tayo. Ayan yung target natin, dito tayo sa malayo. So, tingnan natin kung aabot ba ron hanggang doon sa dulo mga boss. So, ayan, napakalayo niyan mga boss. So, tignan natin kung masasapul ko. Oops, andito mama. Pangalawa. Yun, tumama din mga boss. So, yung ganong kalayo mga boss, kaya niyang tamaan, no? 100% nice. So, ito yung caliber 45 natin. Subukan natin mga boss. Una yung 0.20 grams muna para matest din natin kung tatagos ba yung 0.20 grams pag ito yung ginamit natin doon sa karton. So, lagyan lang natin ng 5. So, subukan na natin ito agad. Tayo lang natin yung karton. Ayan, pag ganyan. Yan. Yan. Tumayo ka. So, kasa natin. Len, dito ka Len. 3, 2, 1.
Ayun oh, tumagos mga boss, tumagos. Dito tumagos, ayun oh. Tumagos, nakita nyo, basta tumagos, nakita ko. So isa pa. 3, 2, 1. Oops, hindi tumagos. Oh, 3, 2, 1. Ayun. Iba yung lakas nitong caliber 45. So ayun oh, tumagos na naman. Ayan oh. Ayan mga boss, makikita nyo kung tumagos siya. Ayan yung tama niyan, dumi ng kamay ko. Yan, ito yung tama niya, tumagos mga boss. May kalakasan tong caliber 45 din. Kasi mas mahaba siya kaysa dito sa ano no. Ayan, mas mahaba siya ng konti, mas mahaba yung spring. So 3, 2, 1. Wala nang bala. Subukan naman natin yung 0.12 ngayon. Ayan, yung 0.12, tingin ko ito mas malakas yung 0.12 dahil nga mas magaan to. So subukan natin yung 0.12. Lagay tayo ng 5 len ang ating unit. So 3, 2, 1. Ayun. So 3, 2, 1, let's go. Ayun oh, tumagos mga boss. Tumagos ulit mga boss. Tumagos na naman mga boss. Tumagos ulit mga boss. Aray, aray. Ayun, tumagos lahat mga boss. Yung 0.12 kung bibili ka na ito, 0.12 yung gamitin mo mga boss na BBs. Pwede rin naman yung 0.20. Pero kung gusto mo yung tumatagos talaga sa karton, yan 0.12 gamitin mo mga boss. So ayan mga boss, repricing tayo agad. Ito 650 to mga boss. Hindi ko na babaguhin yan dahil nakita nyo naman yung putok nya is talagang malakas din talaga. Lalo na pag gamit ito 0.12. Stick tayo dito. Ito ibababa natin to, yung price nya is nasa 550 na lang mga boss. Siguro ito I think mga nasa 150 to 180 fps mga boss. Pero ito tingin ko mga nasa 130 to 150 fps lang. Wala pa tayong pan-check ng fps, pero sa tagal kong sa tagal kong nagpe-pellet gun and then sinesearch ko rin naman kung gaano kalakas ang fps nila. So natatansya natin yan. So yun lang mga boss. Puntaan nyo na lang dito sa may description, nasa baba mga boss. Baka magkaubusan pa, very limited pa lang to sa ngayon dahil bago lang natin to. And then abangan nyo, magkakaroon pa tayo ng isang video about pellet gun. May bago tayo na rifle. Let's go, maraming salamat sa inyo. Ikaw Allen, mag-gel blaster ka muna. Bawal pa sa ito. Putukan mo sila. Putukan mo sila. Putukan mo sila. Boom!